Mga kababayan, mga katambay, si Kamanong po. Nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo. Samahan niyo po inyong lingkod. Magkomentuhan po tayo. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa mapayapa po tayong kalagayan, mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin. Ito pong pahayag ni Attorney Harry Roque. Mga kababayan, may katotohanan po talaga yun. Totoo po yun dahil siya po yung naging secretary rin po siya, di ba? Ng dating administrasyon po ni PRRD, mga tambay. At dito po sinabi niya po yung salita daw po ni garbage in, garbage out na tinatawag ng Vice President, ay yan daw po ay pambansang pulisiya ng pamahalaan. Ang mga sinasalita po ng PCO. Hindi po ba? Pakinggan po natin si Atty. Roque sa kanya pong paliwanag. At maganda po ang sinasabi po ni Atty. Roque. At lalo-lalo po yung pagiging yung sinasabi rin po na mukha po talagang sana matuloy na po ang interim release ng ating dating Pangulo. Sana po, mga kabayan. Ito po, pakinggan po natin si Atty. Roque. Hi, magandang araw po sa inyong lahat. Kala nyo, wala na tayong Spokes Hour, ha? Kasama ko po ngayon si Eileen at si Shen. Nagliliwaliw. Saan? Bordeaux. Ito po yung lugar na napakadaming wine. Pinakamasarap na wine. Well, maraming salamat kay Ate Eileen at dinala niya talaga ako rito. No? Nahihiya nga ako. No? Sabi ko, ano ba yan? No? Pero anyway, maganda naman ang lugar at kung nakikita niyo po, siya ay quaint. O hindi masyado malaki, hindi masyado malaki. Pero ang pag-uusapan po natin ngayon, abay, itong si Auntie Claire. Palibasa, ang lakas-lakas ng bunganga. Ang sinabi, hindi raw sila tututol sa kahit anong arrangement sa interim release si Tatay Digong. Abay, maya-maya, binabawi. Ang tanong, pwede ba niyang bawiin niyo patapos niyang sabihin na wala namang pakialam ang Marcos administration sa kahit anong interim release ni Tatay Digong na isang pagpapayag, no? At talaga namang tama po, pumayag sila sa terms and conditions ng interim release. Pwede ba natanggihin niya yon? Well, Auntie Claire, ikaw naman, nag-aral ka rin na international law. Sa batas ng state responsibility, ang isang estado ay magiging responsable kapag siya lumabag sa international law, kapag siya gumalaw sa isang authorized agent. Sino-sino ba yung mga authorized agent na yan? Una-una yung mga organs. Ibig sabihin, ehekutibo, legislative, at saka judicial. Lahat ng gawain ng taong gobyerno sa ehekutibo, sa legislative, at saka sa hudikatura ay aksyon ng Estado na hindi po pwedeng ipaliwala. Hindi ka po pwedeng sabihin mo, ay wala akong authority dyan. Dahil ikaw naman ay rakong undersecretary, presidential spokesperson na iyong title, so lahat ng salita mo ay salita ng presidente. Alam nyo, nung ako yung spokesperson, ang mahirap, pumayag naman ako kay Tatay Digong na maging spokesperson, so lahat ng sinasabi ko, lahat ng lumalabas sa bibig ko, ay mga palaisipan ni Tatay Digong. Pero maraming issue na hindi kami nagsasang-ayon, no? Sa death penalty, ako'y bumoto against it. Nung ako'y miyembro ng Kongreso. Sa lowering of age of criminal responsibility, ako'y bumoto laban dyan. Nung ako'y miyembro ng Kongreso. Pero nung ako'y tagapagsalita, syempre, ang sasabihin ko, ang presidente ay pabor sa death penalty, pabor sa lowering of age of criminal responsibility dahil nawala na yung personalidad ko nung ako'y tumanggap ng trabaho bilang spokesperson. So, Auntie Claire, mag-ingat ka. Lahat ng binang salita mo, lahat na nanggagaling sa bibig mo ay mga salita ng presidente mismo. Dahil ikaw ay ahente ng presidente. At hindi ka pa pwedeng later on, maghugas kamay na akin lang yan, ha? Kaya nga ang tawag sa'yo, spokesperson. So sa larangan ng international law, tatanggapin talaga na International Criminal Court yung pagsang-ayon sa mga kondisyones ng interim release ni Tatay Digong dahil ikaw ay isang organ ng Estado, isang authorized spokesperson ng presidente. Buti nga, laki kasi ng bunganga mo, tinulungan mo ngayon si Tatay Digong para maka-interim release. Actually, hindi lang buti nga, kundi thank you very much, Auntie Claire, sa laki ng bunganga mo, tinulungan mo ngayon ang aking Tatay Digong makakuha ng interim release. Palakpakan natin si Auntie Claire dahil sa kanyang kalakihan ng bunganga, talagang natulungan niya si Tatay Digong na makalaya. Lagot ka sa iyong amo. Okay. Now, bukod pa po dyan, well, medyo ako'y nagkakaroon ngayon ng alinlangan. Kasi isinapubliko ko na rinelay ko kay Vice President yung concern ng isang empleyado sa kulungan
na natumba nga si Tatay Tigong, tumama ang ulo, linabas, dinala sa ospital, ang alam ko in MRI, at ang duda ng empleyado ng detention facility ay hindi pinagbigay alam kay sa pamilya. At dahil nga dito sa latest statement ni VP Sara, mukhang hindi talaga nila alam. Well, alam nyo naman ako kasi, noong sinabi sa akin yan, mga Agosto yan eh. Eh ako naman, ang sabi, i-relay lang. Eh ako naman, masunurin. Relay ko lang. Kinalimutan ko na. Kasi, it's an health issue. Eh alam nyo naman, ang health issue talagang covered by privacy yan, no? Pero ngayon, nag-aalala ako kasi madaling matrace kung sino yung source. Pero ngayon, hahanap na ako ng abogado para dun sa source. No? Dahil kapag siya ay pag-iinitan ng ICC, pwede naman depensahan yan. Dahil talaga namang merong kapabayaan. Meron talagang kakulangan ng ICC. Dahil ang lahat ng nakadetene sa ICC Detention Center, hindi lang ICC ha, pati Dutch government. Dahil yung kulungan na yan ay pag-aari ng Dutch government. So kahit anong mangyari dyan sa mga nakadetene dyan, hindi lang ICC ang responsable, pati Dutch government dahil lupa nila yan at kulungan nila yan. Bagamat binigay jurisdiction sa ICC. Talaga namang sentido komon. Ano yung sinasabi niyang mga konti-konti dyan na kinakailangan sumunod sa Dutch law bago ilabas ang privacy issue? Hindi privacy issue pinag-uusapan natin. Ang issue lang is, may abirya nangyari sa nakadetene, dapat ba ipag-alam doon sa, o di naman kaya sa abogado. Sentido komon po yan. Kahit sa bansa ka nagpa-practice, kahit sa hukuman ka, kapag ikaw ay responsable sa buhay at kalusugan ng isang tao dahil ikaw ay detaining authority at merong abiryang ganyan nangyari, may obligasyon ka na iparating ito sa pamilya o di naman kaya sa abogado. So nagkaroon talaga ng kapabayaan yan. At kapag may nangyari kay Tatay Digong, dahil nga yan ay itinago nila, isinikreto nila sa pamilya, abay marami na pong desisyon ng International Court of Justice na pati ang mga international organization ay binibigyan ng responsibilidad. So hindi pa po sila off the hook. Magdasal sila na walang seryoso mangyayari kay Tatay Digong dahil doon sa mga nangyari sa kanya na hindi ipinagbigay alam sa kanyang mga pamilya. Dahil po pwede silang habulin para sa danyos kung may mangyari kay Tatay Digong. Pero siyempre, secondary na yan. Ang gusto natin ay manatiling in good health si Tatay Digong at makauwi siya in good health and alive and kicking. So, marami rin nagtatanong sa akin, ano ba, kailan ba yung interim release na yan? Kulang po kayo ha, napakadaming fake news. Dami kasing mga pabida-bida rito sa dahig. Ako po, hindi ako nag-aanunsyo hanggang hindi lumalabas sa webpage mismo ng ICC. Hindi na hubaling mas-scoop. Basta ako, yan po yung patakaran ko nung ako yung spokesperson. Habang walang nakasulat, hindi ko pwedeng i-anunsyo. So, antay lang po tayo, i-anunsyo naman po yan ng hukuman. Kasi ganyan po ang polisiya ng hukuman. Pero silang absolute transparency. Bagamat, kapag sila nagre-release ng mga orders, merong mga redacted, yung mga bina-blackout. Kasi nga, mga sensitibong mga impormasyon. Pero siguro dito, ipa-blackout lang nila yung kadahilanan. Yung kung ano talaga yung sakit ni Tatay Digong dahil yan naman po ay covered ng right to privacy. Naalala ko po tuloy yung aking kaso ng misis ko, no? Na hindi umattend dun sa Buchit na Huwad Committee dahil nga meron siyang sakit at ang gusto ng mga congressman na yan ay isa publiko mga sakit ng misis ko. Hindi po. Talagang dapat i-redact po kung ano yung sakit ni Tatay Digong kung meron man dahil yan ay covered by the right to privacy, no? May decision nga po yung UK House of Lords, no? Yung isang supermodel na si Naomi Campbell. O pwede bang pigilan ng isang pahayagan na i-publish yung kanyang larawan lumalabas sa isang drug rehab? At ang sabi ng UK House of Lords na ngayon po ay tinatanggap sa larangan ng karapatang pantao, basta estado ng kalusugan, covered ng privacy yan, hindi ang covered ng right to information. Ganun din po si Tatay Digong. Kung si Tatay Digong dahil hindi na siya presidente, ay ayaw isa publiko kung anong kanyang medical condition, wala tayong magagawa. Now, si Marcos Jr. may probisyon sa ating saligang batas kapag ikaw ay nakaupong presidente at meron kang seryosong health issue, kinakailangan ipagbigay alam sa publiko at sa mga liderato, lalo na yun sa mga susunod na po pwede mag-take over. So may pagkakaiba po kapag nakaupo pa ang presidente at hindi na nakaupo ang presidente. Ang nakaupong presidente ay walang right to privacy, even on issues of health. Kaya nga, nananawagan tayo kay Marcos Jr. Marcos Jr., ang pagiging addict, major health issue yan. May karapatan kami. Kaya magpa-hair follicle test ka na. Linalabag mo karapatan to information ng taong bayan. Wala kang right to privacy pagdating sa iyong kalusugan, pagdating sa iyong estado ng pag-iisip, habang ikaw ay nakaupong presidente. Kung gusto mo ng privacy, magbitiw ka na.
At yan naman ang hinihingi namin. Dahil super ka ng kapalpakan sa iyong administrasyon. Ayan ang lantarang lakawan sa gobyerno. Alam nyo, ngayon lang yan napapansin. Pero what do you expect? Ang pinakamataas na presidente, nasa Guinness Book of World Records, top 5 most corrupt politicians on earth. Natural, lahat ng mga nasa ilalim, gagayahin nilang gawain yan. Nagtataka pa ba kayo? At huwag kayong papayag na naghuhugas kamay siya. Siya pa rin ang gumawa ng budget. Siya pa rin ang hindi nag-veto. Siya pa rin ang nagtalaga kay Martin Romualdez bilang speaker. At siya pa rin ang nagkonsente na si Zaldico ay maging chairman ng Appropriations Committee. The buck stops with the president. Kung kayo'y galit na galit sa mga kurakot ng mga congressman at senatong, maggalit din kayo kay Marcos Jr. because the buck stops with him. Hindi po pwede nangyari ang mga kakurukutan na yan kung hindi dahil sa presidente. Sana po yan ay malinaw. Yan po mga tambay. Malinaw na malinaw po sa amin, Atty. Roque, ang inyo pong pinahayag. At nagpapasalamat din po kami kay Garbage In, Garbage Out. Dahil po sa kanyang mga pahayag, mga bayan, tungkol po sa interim release. Palakpakan po natin si Auntie Claire, mga tambay. Si Garbage In, Garbage Out. Dahil sa kanya, ay malaki pong posibilidad na ang dating Pangulong Duterte ay mabigyan po ng interim release, mga kababayan, lalong-lalo po sa kanyang kalusugan at lalong-lalo po sa ginawa po ginawa po nilang pagsikreto sa naging aksidente po ng dating Pangulong Duterte na tumama pa raw po ang ulo nito sa sahig, mga kababayan. At kailangan po talaga ito ng sinasabi pong medical treatment dahil sa dami na po ng sakit ng dating Pangulo. At yan po ay pinagpapasalamat po ni Atty. Roque kay Garbage In, Garbage Out ng Malacanang umano, mga kabayan. Thank you. Nagpasalamat po tayo kay Auntie Claire, mga tambay. Dahil po sa kanya, sa kalakihan daw po ng kanyang bibig, ang salita daw po niya ay salita ng presidente, mga kabayan. Kaya po wala na pong problema dahil yung kanya pong mga sinalita na walang problema sa interim release ng dating Pangulong Duterte. At nagpahayag din po si Auntie Claire na sinasabing okay lang naman daw po sa Malacanang na tanggapin ng ibang bansa katulad po ng Japan, kung hindi nagkakamali si Kamanong, na may tatanggap na bansa at kukupkop sa dating Pangulo na si PRRD, mga tambay. Hindi po ba? Pinahayag din po ni Auntie Claire yan na okay lang po sa kanila. Yan po palang mga salita na katulad po ng Yusek na spokesperson po ng Pangulo, ay yan po pala ay napakahalaga. Ayan po pala, pag nagsalita po pala sila, ayan po pala ay direkta na sa Pangulo, mga kababayan. Yan po pala ay pinali na. Yung salita ng Yusek ay salita na rin po ng Pangulo. Ibang klase ka. Bilib na bilib kami sa iyo. Bravo! kung matutuloy na po ang interim release ng dating Pangulo, ay ipagpasalamat po natin yan kay Claire Castro, mga tambay, kay Garbage In, Garbage Out, mga kababayan. yan ang mahirap, mga kababayan. Sila ang nagpatapon, sila rin po pala magiging dahilan para po mabigyan ng interim release ang dating Pangulo. Sila po ang nagpatapon at kumidnap umano, ay sila rin po ang naging dahilan kung matutuloy na po ang interim release. At ayaw pa pong banggitin ni Atty. Roque, mga tambay, yung oras, araw, dahil mas mahirap po kasi yung fake news kasi marami pong nagpapalabas na fake news na ang dating Pangulong Duterte ay nakalaya na pansamantala. Hindi po ba? Pumutok po yan eh. Kaya habang wala pa sa website ng ICC, mga kabayan, ay siyempre po tayo po'y patuloy pang nananalangin. Dire-diretso lang po ang panalangin po natin na sa lalong mabilis po ay maaprobahan na po ang kanyang interim release para po sa kanyang medical. Kailangan po kasi kailangan po ni dating Pangulong Duterte ang medical treatment, lalo-lalo po sa kanyang edad at sa kanyang po mga sakit. Kailangan po yan. Hindi na po kailangan pagtagalin pa yan. Dahil sobra na po, 6 na buwan na po mahigit. Magpipitong buwan na po, mga kabayan, ang dating Pangulong Duterte na wala pa pong conviction. Wala pa po. At yung edad, yung po ang importante ron eh. Mga kabayan, yung edad niya. Yung edad at kalusugan. Hindi po ba? Kailangan po bigyan siya ng human rights. Kailangan po ng human rights ni dating Pangulong Duterte, lalo-lalo sa kanyang kalusugan. Dahil alam naman po natin
kung ano lang po ang meron doon sa loob ng facility ng ICC sa Dahig. Clinic lang po na doon, mga clinic. Hindi po ospital yon, mga kabayan. Wala pong ospital sa loob ng facility po ng ICC. Hindi po ba? At nilinaw din po ni Atty. Roque yung pagkakaiba po, lalo-lalo po sa pinakasinasabi pong kalusugan. Ang kalusugan po ng dating Pangulong Duterte ay hindi po pwede basta-basta isa publiko dahil po sa kanyang privacy. Pero pagka naman ikaw ay lingkod bayan katulad po ng Pangulo, wala ka pong privacy. Kailangan po yan po ay nakahayag sa taong bayan, lalong-lalo ang iyong kalusugan. Dahil may issue kang pulburon at coke. Kaya nga hinahamon ni Atty. Roque, dahil yan po ay mandato mo sa taong bayan, magpa-hair follicle pulburon test ka na, Mr. President. Magpa-hair pulburon test ka na. Hair follicle pulburon test ka na, Mr. President. Huwag ka na magpaligoy-ligoy. Dahil yung issue na yan, pag hindi mo yan tinapos, dadalin mo yan hanggang sa kahuli-hulihan ng iyong buhay ang pagiging pulburon issue sa iyong katawan. Hindi po ba, mga tambay? At syempre, binatikos din po ni Atty. Roque ang accountability ng Pangulo. Lahat ng nangyayaring korupsyon sa ating bansa, ang accountability niyan ay ang Pangulo. Siya po ang gumagawa po at pumipirma ng budget ng bansa. Hindi po ba? Lalong-lalo po ang DPWH. Mga proyekto po ng gobyerno, siya po ang may programa niyan at siya ang pumipirma ng budget, mga kababayan. At siya rin po ang nagtalaga. Siya po ang nagtalaga sa kanyang pinsan na speaker. At yan po ang nangyari sa ating bansa. Yung tinalaga niya speaker ay kinontrol po nila ang pera ng bayan. Mismo ang Vice President na po nagsabi, 2 tao lang ang kumukontrol ng pera ng bayan. Si Saldico at ang tinatawag niyang si Tambaluslos, ayon sa Vice President. Kaya po lahat po na nangyayari po sa ating bansa, ang may accountability po niyan ay ang Pangulo. Ayon po yan kay Atty. Roque. Kaya nga po, ang nangyayari po sa atin, korupsyon, politika, utang. Lahat po yan ay accountability ng Pangulo. Kaya nga po, nagkakandaleche-leche po ang ating bansa. Bagsak ang ekonomiya, mga kabayan. Walang pumapasok na malalaking investor sa ating bansa. Hirap na hirap po. Lubog tayo sa utang, lubog tayo sa baha. At isang damukal na kahirapan, lalong-lalo po sa bilihin. Napakatataas na bilihin, napakatataas na bayarin, at napakalaking kakulangan ng trabaho sa ating bansa, mga kababayan. At tumataas po ang krimen, tumataas po ang mga addictus sa ating bansa. At lumalakas na naman po ang mga makakaliwang grupo sa ating bansa. At lalong-lalo po namamayagpag ang mga pulburon lord, ang mga smuggler, tuwan-tuwa na naman po. At ang mga korap na mga oligarkiya sa ating bansa ay tuwan-tuwa po. Dahil po nagagawa na naman nila ang kanila pong paghahari at sinasabing kontrolin ang ekonomiya ng bansa, mga kababayan. Maraming salamat po, mga tambay, kay Atty. Roque. Thank you po sa inyo po mga update na binibigay sa mga Pilipino. At ingat-ingat po kayo dyan, Atty. Roque. At ingat-ingat po kayo dyan, mga kababayan. At syempre po ang ating mga kababayan sumusuporta sa Dahig, sa ating dating Pangulong Duterte na nasa Dahig, Netherlands, sa ICC. Mabuhay po kayo. Ingat-ingat po kayo dyan, mga kababayan. At sana po ay makamtan na po natin ang ating pong mga panalangin na ang dating Pangulong Duterte ay makalaya at siyempre po ay maalagaan at maasikaso po sa ospital, mga kababayan. Maraming salamat po sa gusto po natin tambayang makabayan. Thank you po, mga kababayan, sa YouTube po at TikTok. At siyempre po, shoutout po sa mga nagbibigay po ng tulong sa inyong lingkod. Shoutout po kay na Ma'am Nancy, Tatay Nick ng Canada, Gay at Chena, Norma Garcia, Michelle Yamaguchi Vlog, Rosalina RK Team 888, Wills Bubbles 5697, si Arfel Villacorta, Teodorico Erguisa Jr., si Annie Jo, ako si Pilam, Jovelyn Watanabe ng Japan, si Jem Aris ng United Arab Emirates, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Jake Yahut 4531 ng Maisog, California, Eric Hershio ng Canada, Kingston 123 ng Hong Kong, si Bay Chichioko
si Ma'am LB at Sir Manny ng North Miami, Florida, USA, mga kabayan. Thank you po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo at ingat-ingat po kayo sa inyo po mga paggawa. Maraming salamat po. At ganun din po sa ating mga subscribers. Maraming salamat po sa inyo. At sa patuloy pa pong nagsusubscribe sa inyong lingkod, thank you po. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, maraming salamat din po. At syempre po, yung lagi po nating hiling, at lagi ko pong hiling na pagsamasamahin po natin ang ating mga dasal at panalangin na maingatan po ang pamilya Duterte. Ang ating Vice President, ang ating dating Pangulong Duterte, maingatan po sila sa kapahamakan. At ang dating Pangulo ay madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan at makabalik na po sa lalong mabilis sa ating bansa. Thank you po sa mga dasal po, mga kababayan. At ganun din po mga kababayan, tayo po yung magdasal at manalangin para po sa atin at sa ating pamilya, mga kababayan, na tayo po yung maingatan. Thank you po. Sa muli po mga kababayan, ingat po. Paalam. Bye-bye.